Hindi sumusuko ang Diyos sa atin lahat. Hanggang may buhay tayo, may pag-asa. Kaya nga, ang ating topic last Sunday, tapos ng July, pero kailangan natin i-recap pa rin ang mga pangyayari. Now is the time to seek God. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay dahil our Lord, our God continues to remind us na He is faithful and true. Amen? Kaya yung mga dumaan na bagyo sa ating mga buhay, the storm of life, dadaan lang yun. Tama po ba? Dadaan lang yun, huwag nyo na patigilin. Kasi kung patigilin o pipigilin yung bagyo sa inyong buhay, kawawa ka, kawawa tayo. Hayaan yung dumaan. At pasalamatan pa rin natin ang Diyos sa kabila ng lahat na ating napagdaanan. Dahil yun ang time to hold on to His promises. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos sa mga nag-testimony. Kita mo may pahabol na si FC, sabi ko kay FC na lang sana, tapos mayroong bucket sa ilalim. Ano ba yun? Pero thank you, Sister Janet. Nakita mo yung joy niya, yung galak niya sa kanyang gawa para sa Panginoon. So, nag-ano din, dumadaloy din sa aming mga puso. Dahil pag may nakita kang kapatiran, naggalak. Tama po ba? Yung aura ng kanyang beauty, hindi mo rin mapaliwanag sa nararamdaman din natin. Kailangan lagi, the joy of the Lord is our strength. Kaya praise the Lord. Praise the Lord. Sige nga, sigaw natin, praise the Lord! Parang wala sa tuno yung iba. Again. 1, 2, 3. Ayun, may pagkakaisa. Lagi may pagkakaisa dahil pag nagkakaisa po tayo, ang puso isipan natin, walang division talaga. Kasi we are one as the body of Christ. Kagaya ng binigay nga na mensahe, na kung tayo mga anak ng Diyos, mga alituntunin, ang yung salita ng Diyos, atin itong sinusunod at nilalakaran. Kaya tayo mga anak ng Diyos. Kaya sa kapanahon ng ito, mga kapatid, all these things happening right now all over the world, nakita naman natin yung mga chaos eh. Sa Spain, lumadagsa yung kung ano-anong wala nang border, pumapasok na yung ibang lugar na wala ang control. So sa Pilipinas naman, although may corruption dyan, may kaguluhan dyan, hindi tayo na apektuhan dahil we look upon Jesus. Tama po ba? Naka-focus tayo sa gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hayaan natin ng Diyos magdisiplina sa governance ng ating pamunuan. Dahil iyon pong dapat na pagtitiwala, pananalig, panampalataya lamang tayo sa Diyos. Amen po ba? So sa ating mga kapatiran, sino nakaranas ng bagyo na kalipas? Storm of life. May pagsubok, may sitwasyon. Nalampasan na ba natin? Pinalampas na ba natin? Palampasin natin yan. Hindi natin, kung sa Bisaya pa, wag natin alagaan. Ano ba yan? Hindi natin hawakan yan na hindi ka makaalis dyan. Hayaan natin yan. Itapon natin yan. Yun po yung prayer namin yesterday. Dito din si Pastoral yesterday, wala naman tayo pagod eh. Yun lang din ginagawa namin, warfare, pinapalang bisa, pinawalang saysay, kawalan, kahirapan, sakit karamdaman. Hindi natin yan inalagaan. Hindi natin yan binibigyan pahalaga. Bagkus ating pinapalayas yan, binabalik lahat sa kay Satanas yan dahil hindi tayo karapat-dapat manatili sa anumang bagay na hindi mula sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya sa lahat ng mga sitwasyon natin, we overcome already the 14 years. Nakita nyo naman, ang sabi lang dyan, ang pahayag, sabi nga na, so for yourself, righteousness. Amen? At keep steadfast love sa Panginoon. Kasi ayun pong ating anihin talaga. So, yun po ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang paalala lagi po dyan, ang patuloy na true repentance. Amen? Magsisi. At huwag na magkasala. Huwag natin hayaan
ang kasalanan ay mag-hold on sa atin o sa ating paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi, repentance is not just saying, I am sorry. Sabi po dito. I-recap lang natin sa ating topic lesson today. It is a complete U-turn. Turn away from your sins. You turn to God. Ibig sabihin, change your mind. It means changing your mind so that you change your action. Ngayon, today, is the day to seek God's mercy. So po ito dapat ang nakikitaan sa mga anak ng Diyos. Repentant means pagbabago ng ating mga kaisipan na mali. Amen po ba? Renewing of your mind. Kaya lahat po tayo napagpala ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Bakit kailangan natin magsisi? Kasi ang kasalanan, the wages of sin is death. So ito po nagpapahiwalay sa atin sa ating Diyos. Hindi kanino man, sa ating Diyos. Kaya manatili tayong tapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya alam natin ang kasalanan ay nagkakaroon ng sugat sa puso ng Diyos at sugat din sa ating mga kapwa. Amen? Kaya hindi pwede tayo manatili sa kasalanan para manatili po tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa kasalanan. Huwag na natin entertain yung alam nating mali, hindi tayo dapat manatili sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ano bang dapat gawin? You need to admit, yung humility and humbleness to God, you need to admit na nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Don't mind those people surrounded you. Hayaan mo sila. If you know how to ask the Lord's help, ask God's mercy to forgive us. Lahat po tayo nagkasala, lahat tayo nagkulang, nagkamali, naging mangmang. So ang Diyos lamang po ang maka-blotted out. So pag sinabi blotted out, ano yun sa Tagalog? Makapagbura. Sabihin natin, blotted out. So ibig sabihin, pagalingin muli ng Diyos ang ating puso at muli tayong bigyan panibagong panahon. Kaya you need to turn to God, surrender to Jesus. Dahil ang pagtiwala at pananalig sa Diyos, it means surrender to Jesus, trust in His love and forgiveness. Amen po ba? And forgiveness. So only the Lord will forgive us. Ayaw ng Diyos na parusahan tayo. Alam ng Diyos yan sa unang Juan 1:9. God does not want to punish you. He wants to forgive you. Amen po ba? Gusto ng Diyos tayo mapatawad. Kaya, if God forgive us, we know how to forgive. Amen. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi din tayo papatawarin ng Diyos. Luis, buksan natin ngayon sa Tagalog yung 1 John 1:9 para mabasa nila. Ayaw ng Diyos tayo parusahan. God is faithful to forgive us. He washes you clean. He gives you a fresh start. So, panibagong buhay kung tayo nanumbalik sa Diyos. Ngunit kung ipinagtatapat, yun. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ano sabi? Ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at dahil matuwid siya. Yun lang lagi i-put in your mind, God knows how to forgive. If we know to humble ourselves to God. Amen? Huwag mo alalahanin yung sabihin ng tao. Because you know who you are in Christ. Amen? Kaya, ang tao, hindi madali magpatawad ang tao no? Ba't ang Diyos nagpapatawad? So, kailangan maging tulad tayo ni Kristo. You know how to forgive to those who hurt you. Amen po ba? Normal po yung nasasaktan ka kasi may puso ka. Amen? Pag wala ka puso, yun ang mahirap. Ha? Nasaktan ka. Sakit-sakit hindi ko kaya Di po ba? Ganon tayong tao as a human being. We are easily offended. Na-offend ka kasi nakarinig ka ng hindi magandang pananalita, accusation, rejection. Hindi ka tanggap. Nakuha niyo po?
But then, if you know who you are in Christ, hayaan mo lang. Ano man narinig mo, ano man natanggap mo, ipasa Diyos mo lahat yan. Or, tanggapin mo yan na positibo. Lord, okay, ayun. Sometimes, we as preachers here, kami po na mga nagtuturo, mga nangangaral, nagpapahayag. Lalo na si Pastora, nagpo-flow lang ako in the Spirit. Humingi ako sa Diyos ng karunungan, nang humingi ako ng wisdom sa Panginoon, ano ang karapat-dapat ipahayag, ipakain, spiritual sa kanyang mga anak. Madaling araw, gigising na ako niyan, Lord, ano po ang gusto mo? Ano ba ipapahayag mo? Magbabasa ako ng anumang words? Bahala na. Kung ano na po. Pag tayo ko dito, nagpo-flow na lang po yun. So, if, pag mayroon po kayo narinig, na sabi mo, ako yung pinapatamaan ni Pastora. Para sa akin yun Hindi si Pastora yun. Ask the Lord, Lord, para ba sa akin yan? That is humility and humbleness to God. Ako ba yun, Lord? Bakit alam na alam niya? Kasi ako rin wala alam kung anong gawa nyo Anong buhay nyo pag wala na dito sa church. Amen? Wala akong CCTV sa bahay nyo. Hindi ko alam kung nagmumura ka pa. Hindi ko alam kung nagsisinungaling ka pa. Hindi ko alam kung nadaraya ka pa. Hindi ko alam kung nagugutom ka na. Amen po ba? So kung may narinig tayong hindi natin tanggap, church, for all of you here, Lord, ako ba yan? You know to humble yourselves to God. Ask the Lord, Lord, kung ako yan, patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso at kaisipan. Napakarumi, Panginoon, ang kaisipan ko. Naintindihan ba natin, church? Hindi natin pwede sisihin si Pastora o sino man tagapagturo o mga ngaral sa ating napakinggan. Put in your mind na kayo po yung mananagot sa paanan ng Diyos kung ang mga lingkod niya na tinalaga o pinili, hinirang na tumayo dito upang magturo, mangaral, ay babatuhin pa natin. Maintindihan niyo po ba? Ask the Lord's help. Dahil kami rin po ang haharap, nasabi na po ito sa salita ng Diyos, ang sino man nagtuturo, nangangaral na hindi naman inaatasan, sila pong unang husgahan. Naintindihan ba natin, church? Kaya very, very important ang buhay ng mga nagtuturo at mga ngaral. Don't blame anyone or anybody na tinira po ako ni Pastora Ako yung pinatatamaan. Kasalanan ni Pastora kung siya gumawa ng hakbang na hindi mula sa Diyos. Dahil siya pong sisingilin. Naintindihan mo? Anong gagawin mo, church? You need to pray for your pastor or your sino man nagtuturo nangangaral sa kalagitnaan. Pray for them that the Lord will give them wisdom and give them the word na para sa atin lahat. Pero narinig nyo ngayon, baka ako na naman pinatapaan niya, no? Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos niya ipagtapat. Ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Narinig pa natin, church? Kaya wala kayong dapat ipangangambay katakot. Baka nalaman nila na ako po ay nang-hold up pa. Hello? Si Lord na alam yan kung dumukot ka sa nanay mo wallet. Magkano? Sabi ng nanay mo, dito ko lang nilagay yung 10 kanina. Hello, mga bata. Ba't nawala na? Hindi ako nagkuha na hindi. Kaya hindi siya nagkuha kasi 20 pala kinuha. Nakuha niyo pa? Yun po usually nangyayari. Hindi naman alam to ni Mrs. Kukuha ako, sandali. Ako lagi yan nawala Nakuha mo ba yung ano? May sukli ako kanina 400, wala na dito Kinuha mo, sir? Dalawa lang naman kami sa bahay, sino kukuha? Binayad ko sa itlog. Di wala problema, di ba? Kasi dalawa lang kami. Dito lang yung kanina Dito lang to nangyayari po yan. So, when I ask,
Kinuha mo ba yung 20 ko dito? Dito lang kanina, isa na lang 20 yun eh. Ayun. Wala ibang tanungan eh. Nakuha niyo po? Pero kung marami kang anak, ano? Hello? Denial. Bakit ito pong ano natin ngayon kasi yung sinasabi, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin. 10 lang naman yung kasalanan ba yun? Opo. Ha, mga bata? Pag hindi ka nagpaalam, ano tawag doon? Dumukot ka, ano tawag doon? Oh, yun po yun. Kaya aware tayo lagi, ask everyone na, Mami, kung kukuha ako dito, bibili ako ng, yun. Kasi walang makukulong sa humihingi. Magpaalam. Amin po ba? Kaya magbuti nga si Sister Janet eh. Pwede naman ibulsa yun eh. Kasi wala naman nakaalam, nagbigay pala kapatid niya. Naka niyo po, tingnan mo yung ginawa niya. Oo. Nakita niyo po. Wala akong binaya dyan kahit 5. Wala. Pasalamat lang kay Sister Janet. Kasi, instead sa bulsa ng church manggagaling, kaya ang dami nating pagkain last Sunday, dahil lahat na donation ng bawat membro, ng bawat isa, napunta lahat din sa atin. Amen? Kaya hindi po namin pwedeng itago. Kasi may Diyos nakatingin eh. Uy, binigay ng kapatiran niya, nagbigay 2,000 yan, nagbigay 3,000 yan, nagbigay 1,000 yan. Hello? Lahat yan po pinrovide ng church, ibalik lahat para sa inyo, sa pamilya nyo, para ma-enjoy ang binigay din ng Diyos sa inyo. Tama po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Salamat din po sa although may mga lamesa tayo, hindi ko nabanggit kasi ni Kuya last Sunday. May mga upuan tayo, yung upuan na may foam sa likod eh, kasi baka sakyan nyo kagi, baka hanapin nung nagbigay, sira-sira na. Pero kung marami na tayo, palabas natin yan. Kung gusto mo malambot, sabihin nyo lang. Pastora, gusto ko yung malambot upuan eh. Be sure na alam ko sino umupo pag nabutas. Palitan mo. Iyon po yun. Salamat kay Sister Lina and family. Dahil po sila nag-provide ng ilang lamesa. Nakikita nyo, hindi ko sinabi na mag-provide kayo ng lamesa. But then heartily, sila po yung nag-request, nag-upa ng mga upuan. Kaya marami tayong upuan, marami tayong lamesa. Coming from their family also. So napakabuti ng mga kapatiran natin. Pagkakaisa. Nakita niyo po, may dumating ding isang kabang bigas din nagdagdag. Kaya walang problema. Amen po ba? Yun po nang naturuan na magbigay. Mayroon tayong 2 case na soft drinks galing po sa Kaulin family. May prutas pa. Walang utos yan. Nagbigay na sila ng pera, nagbigay pa sila ng provision para lahat tayo ma-enjoy natin ang biyaya ng Diyos through them. Kaya binabanggit ko ito para, baka sabihin ninyo na si Pastora naman wala utang na loob. Kasi ako lagi sisi eh. Naka nyo po, para alam nyo na nalaman ng Diyos, hindi natutulog ang Diyos, ano man binakawalan nyo para sa church, para sa lahat, to God be the glory. Kaya all these things, every one of you here, even the worship team, last Saturday nga eh, nakita ko nagpa-practice umagang-umaga, 11:30 na, wala pa tanghalian, hindi na naman matiis ni Pastor. Hindi na naman matiis ni Pastora. Kanina pa almusal, nag-almusal na ba? Tinanong ko si Angelbert, nag-almusal na ba kayo? Wala po, Pastora. O sige, takbo ka, bili ka manok. Instant adobo, taing sila. Kasi as your nanay in the church, naramdaman ko yung needs. Tama po ba? Kaya huwag niyo sabihin na may tinatangi akong tao rito, wala. Pag mali ka. Amen? Wala akong favoritism, wala. Kaya Sister Janet lang gusto ko. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Bakit siya gusto? Sawayin mo yan, i-correct mo man yan, pagalitan mo man yan, nakangiti pa rin. Ganon po. Lagi ko kinire-rebuke din yan. Kasi maldita rin yan minsan eh. Naku nyo. Ganon sa magkakapatid, sa church as a family. Kanya-kanyang pag-uugali.
Pero hindi tayo pwedeng magtangi sa kanila. Lahat yan dinala ng Diyos sa lugar na ito para tayo magkakapatid sa Panginoon. Nakita niyo po ba? Tingnan yung katabi niyo nga kung anak na ng Diyos yan. Hallelujah. Ha? Anak na ba ng Diyos yan? Uy, talaga ha? Kaya mo na ba mahalin yan? Oh. Ba't nag-i-enjoy kayo dyan? Ano meron? So, yun po yun. Kaya papasalamat din po ako sa Panginoon dahil yung oras panahon ng bawat isa, yung pagkakaisa, the unity of the body of Christ, ay binigay din ng Diyos sa kanilang mga puso. At naging matagumpay nga ang ating gawain, 14th year, dahil nagtutulungan tayo ang bawat isa. Nagtutulungan ba? Walang hindrances kasi na pag nagmahal ka sa Diyos, wala ka nakitang mali sa kapwa eh. Wala ka na wall na, ay hindi, ayoko sa kanya. Wala na. Dahil puso na ng Diyos ang puso natin eh. Nakuha niyo po ba? Yung heart natin belongs to God. So God gave us a pure heart para din to sa Kanya at sa ating kapwa. Wala nang iba. Kaya yun po yun. Salamat din kanina kay Sister Nancy. Totoo po yun dahil noon pa yun last month pa yung gusto magpa-dedicate. Sabi ko, hindi, sa ano ka na lang, ako na po mismo, sa ano ka na lang magpa-dedicate sa anniversary para wag ka na wala ka ng problema. Pero hindi rin siya natulog, nagbigay pa rin sa 3,000 para magdagdag. Wala na pera yan ha, pero may 3,000 siya. Hello? Nakuha niyo po ba? Ayun po yun si Sister Nancy. Hoping and praying na mahalin natin siya. Kasi may kakaulitan din yan eh. Pero tingnan mo, kahit anong rebuke ni Pastora, natili pa rin. Hindi talaga sila alis kasi wala na sila makakita na katulad ko. Hallelujah, hallelujah. Amen po ba? Ay, kahit ikutin nyo man ang buong mundo, ako na nagsasabi, sinabi ko yesterday yan, walang katulad sa church na ito na nagmamahal sa bawat isa. Amen? May mga saksi dyan na kilala ako ng lubos, simulan 2006 pa. Kaya, ang church natin ay mayroong kaayusan. Naging orderly ang church natin. Dahil mayroon po nakikinig at attentive sa lahat na instruction. Amen? Kaya binabasa ko lang sa iyo itong kanina madaling araw na sabi ko, ang mga kapatiran namin sa church, hindi naman lahat nakaunawa. Papat din, pilit nila din inuunawa. Mahirap ba? Hindi naman naunawaan, pero pilit din natin inuunawa. Ano ba yan? Ano ba yung salita na yan? Bugtong-bugtong ba yan pa? Hindi naunawaan, pero pilit nating inuunawa. Kasi, yun po ang puso ng Diyos. Hanggang hindi pa sila lumago sa kanilang pananampalataya, hanggang hindi pa umunod ang kanilang faith, kailangan natin sila abutin sa pamaraan na kailangan sila maabot. Amen po ba? Parang hindi naman nila naintindihan yung English ko eh. Hallelujah. Amen po ba? Wala na kayong mapupuntang ibang church na nakaunawa sa bawat pag-uugali ng bawat isa. Nakakalungkot po kung may mga umalis nating mga kapatiran na wala ngayon nababalitaan ko bumalik sa kamunduhan. Nakuha niyo po ba? Bumalik na sa galaw ng mundo. Bumalik na sa dating buhay. Dahil wala na napakinggang mabuting balita. Nakakalungkot. Tama po ba? Now, this is the time to come back to God. May pag-asa pang maligtas. May pag-asa pa tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Why we are here every Sunday, or what time tayo nagtitipon? God reminds people that the love of God never fails. Hindi po natutulog ang Diyos at hindi huminto ng bukas na langit ng pag-ibig niya sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, baka
hindi pa napakinggan yan, mahal ka ng Diyos. Ha? Mahal ka ni Jesus. Ha? Again, sige sabihin mo sa kanya, huwag ka tamad. Yun lang utos, hindi mo pa magawa. Mahal ka ni Jesus. Ha? Amin po ba? Oh. Yun po yun mga kapatid. Dahil mayroon tayo pagpahalaga sa isa't isa. Amin po ba? Kaya nga mga kapatid ang topic natin ngayon, umpisa na tayo. Hallelujah. Nag-i-exhort pa lang tayo So, dahil nagpasalamat, ano bang binigay nyo na sa Panginoon Church? Ano nang binigay nyo? Ano na bang hinandog nyo sa Diyos? Time? Nagbigay na ba kayo ng oras sa Diyos? Ha? Nagbigay na ba kayo ng pera sa Diyos? Ha? Nagbigay na ba kayo ng effort nyo sa Diyos? Ha? Sige, buksan natin ng 2 Corinthians, 2 Korinto. Ano ba mangyayari pag ikaw ay nagbigay? Oh, okay. 2 Corinthians chapter 9. Sige, umpisa tayo sa 1. Sabi si Apostol Pablo ito sa taga-Macedonia, hindi ko na kailangan sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Ito lagi tulungan no? Kaya yun po nagagawa natin dito, to help one another. Hindi ko na kailangan sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Ito pong si Apostol Pablo, ito heart niya sa ministeryo ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Sige, tuloy natin basahin. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong, ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa na magbigay ng tulong. O ito tandaan nyo, kailangan pala magtumulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Hindi pwedeng magdamot, magbigay din. So, next 3. Kaya pinauna ko na iriyan sina Tito o Taito para matiyak na handa na kayo sa inyong pagtulong, sa iyong tulong gaya ng pinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. So during their time of the apostles' time, natutuwa si Apostol Pablo pag nagtulungan ang church. Amen? Mayroon siya lagi binababa din sa kanyang kapwa mga disipulo na kailangan abutin o tulungan ng mga nangailangan, lalo na sa kanilang kinakasakupan. Yun pong ginagawa natin dito sa church. So, verse 4, sapagkat kung dumating ako riyan, kasama ang ilang mga taga-Macedonia, at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa iyong ibibigay, gaya na sinabi ko sa kanila, mapapaya ako at pati na rin kayo. So may instruction lagi sa Apostle Paul sa kanyang mga alagad din na kasama. In verse 5, kaya nga naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakarating, ay malikom na ang inyong mga pinangakong tulong. Kaya always kung binire-remind ng church, maglaan ng anumang kaloob para mayroon tayong ibibigay sa nais na matulungan din ng church. Kaya hindi pwedeng na sirado ang ating mga kamay. Dapat bukas. Kasi pag bukas lagi ito, may pumapasok. Kasi bukas Pag sarado yan, wala talaga yan. Kahit ano yan, mahulog yan, mawawala pa kasi sarado. So, ibig sabihin, nakarating at malikom ang inyong mga pinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob. Ano sabi? Kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Kaya maganda yung kusang loob. Narinig yung testimony kanina? Bakit yun ngayon ang topic ko?
Kasi ang ginagaantay ko sa Lord ng confirmation about that word. Kasi baka misinterpret na naman, si pastor mingi na naman. No, kaya nga siya mismo nagagalak. Hiningi niya pa yung kapatid niya na huwag ka na doon magbigay, dito ka na magbigay sa church. Pero ang nais ko, kusang loob. Dahil hindi ka rin masaya, o wala din pagpapala kung napilitan ka lamang magbigay. Hello? The Lord will bless you more if you give it with the joy and gladness. Kaya nga ang Diyos, the Lord, our God, God's love a cheerful giver. Kaya maliwanag na kusang loob ang iyong pagbibigay at hindi dahil napipilitan lamang. Put in your mind, kung nagbigay ka, na galit ang puso mo, walang balik yan. Hello? Hindi lang si Sister, sino yun? Hindi Sister Gina si Sister Janet. Hello? Because bago mag-anniversary, bingi lahat yung mga anak ko. Wala po silang pasabi na, Mama, anniversary nyo na? Magbibigay kami. Wala. Sabi ko, Lord, alam mo ang... Lord, si Lord yung kausap ko, hindi sila. Kasi kung i-open ko, pag nag-chat kami, binabago ang usap. Ibig sabihin, huwag kang humingi. Sinasabi ko, may anniversary kami, malapit na, wala. Napamili ko na rin yung iba na sa allowance this year, yung needs natin. Kita mo, kawa-kawa nga Pero sabi ko, wala naman nagtanong kung may pambayad kami sa kuryente. May pambayad kami sa ganito. Ang July mahaba, no? Nakita niyo ang July, dami gastos. Nagpagawa pa dito si Pastora. Nasimot. So, yung panahon na yon, after, nung anniversary, 14, nung gabi, saka sila nagtanong, kamusta anniversary niyo? Mukhang maraming pagkain, masaya kayo Saka sila nagtanong. Nakuha niyo po, Mama, nakatransfer na kami. Purihin ng Diyos. Hindi ba kayo nagalak? Akala ko walang-wala. Pero after anniversary, binalik nila yung nawala. So wala nawala. Hello? Tinetest din ng Lord yung aking response. Tinetest din ng Lord kung paano ako mag-react. Gusto ko na umiyak Gusto ko na, Lord, ba't hindi sila... Pero nakita ko dumating nung hapon, may dumating ng mga cake sa bahay. Sabado, kaya umuwi ako agad. Kasi po yung mga cake galing pinadala doon sa isang anak ko. At saka yung isang daang na tetrapack na, yun sa mga bata. Yun po yun. Hindi sila nagsasabi. Pero kaya umuwi kasi na may delivery. So yun po isang bagay na if you trust and believe the Lord our God. Niyo po. Kaya salamat din po sa you family. Hindi natin sila nakita, pero ang Diyos nakakita sa kanila para paano nila gampanan din ang pagiging Kristiyano. Sila po ni Brother AJ po, para lang makabili ng maliit na lechon. Nagbaybayan ng Quezon City para lang magkaroon tayo. Kasi nagtanong si Pastor, magkano ba lechon? Hello? Niyo po? Para lang mayroon. Nakakuha sila biik Kaya, pero mayroon, salamat sa Diyos. Nakuha niyo po. Kaya wala tayo reklamo. Nakatingin ba kayo yesterday, mga intercessor, nakatingin ba kayo lechon yesterday? May paksyo sila kahapon. Bakit hanggang kahapon mayroon? Hindi, wala kayo, niluto na naman ni Pastora para sa kanila. Hindi lang paa ng baboy na tikman nila, paa pa ng manok. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Hindi ako nagbibiro, totoo po yun. Kung maaga-aga kayo. Salamat po sa Diyos. Amen, ayun. Hindi dahil napilitan lamang si Pastora. Kung alam nyo lang ang puso ng Diyos. Amen. Kaya ko sinishare ito sa iyo, yung joy of the Lord is my strength. 5:00 bumangon ako yesterday. Binuksan ko yung bintana namin doon sa harapan. Nakita ko maraming dahon ng malunggay. Para malaman nyo. Gusto ito ng mga kapatiran. Puso ko agad kapatiran.
Nakita ni Sir na hindi ako bumaba kung anong ginagawa ko sa naghimay na ng malunggay. Nakita niyo, Sister? Naghihimay. Lord, ano bang luto ito? Hindi ko alam. Sabi ko, gusto ko matikman ang tanim ko ng mga kapatiran. Nahimay namin ni Sir, dalawa kami nagkukwentuhan doon sa lamesa habang hinihimay namin. Nung gabi, bago matulog, anong luto kaya, Lord? Si Lord tinanong na naman. First time ko naggata ng malunggay, dinala dito kahapon. Masarap ba hindi? Oh, sarap daw. First time ko nakatigim na may gata na may San Marino tuna. Amen. Kaya yun po mga kapatid, yung heart ko to share what we have. Galing sa puno. Nagintindihan niyo po ba? Hindi yan ito po yung pagbibigay hindi dahil napilitan lamang. The joy of the Lord is our strength. Puso Puso na hinawakan na ng Diyos. Kung anong mayroon ka, ibahagi mo sa iyong mga mahal na mga kapatiran. Wala na tayong question kung ano siya, sino siya, pangit ugali niya, pangit mukha niya. Wala. I-bless lahat dahil yun pong nais ng Diyos. Amen. Continue, Kuya Luis. Continue the word. Tapusin natin yan. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti at naghahasik ng marami ay umani ng marami. Tama ba hindi? Ako yan, proven na yan. Ha? Bakit? Wala kami sinasabi. Kinikwento lang ng anak ko doon sa Amerika kung ano ang church na ito. Aba, nagkakandara na naman ang mag-asawang itim, magpadala ng mga kung ano-ano na ihulog daw nila para dito. Palakpakan natin ang Diyos. Nakita niyo po bang puso ng Diyos, kahit ibang lahi, kung gusto ng Diyos gamitin para pagpalain tayo, walang makakapigil. Hello? Kaya kami mag-isa naiiyak. Kasi even those people, iba ang kanilang kulay. Pero mayroon ang Diyos buhay sa kanilang puso. They share. Sabi, Mama, tingnan mo to kagabi, pinakita, ang dami, oh. Buti pa sila nagbigay. Ako, hindi ko pa naibigay ito sa inyo. Pero tingnan mo to, para dyan sa Pilipinas. Nakuha niyo po? So, hoping mahulog nila yan, makarating na bago pa maggera, magkawalan, mayroon tayo. Amin po ba? Yun lang din mga kapatid. Kaya sinishare ko sa inyo na hindi natutulog ang makapangyarihang Diyos sa kanyang mga anak. Kala mo wala? Mayroon. Kaya kailan na naman yung pastor, antay lang din tayo kung ano kanino, sino karapat dapat mag-ani. Amen. And verse 7, hallelujah. Naintindihan niyo ba yung 6? Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon, sinulit na naman, sa sariling kapasyahan na walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Yun po nangyari sa ating anniversary. Walang sa pilitan. Amin po ba? Walang sa pilitan. Pero kaya nangyari na buo the unity of the body because walang sapilitan na pinilit na magbigay, kusang nagbigay ang bawat isa, kaya naging matagumpay ang gawain ng Diyos. Hindi naman gawain ni Pastora to eh. Kami po, alagad lang na nagkaroon kami ng panahon na binigyan pribileyo din ng Diyos upang magamit. Sunod lang, pari-pariho tayo, pantay-pantay. Wala ditong mataas. Wala ditong maliit. Kusang loob naglingkod na malayang-malaya. Tama po ba? Kita mo, napupuno na yung ating palpito dito sa mga worshiper. Ayusin nyo lang buhay nyo lahat, ha? Wala lang akong marinig na pasaway, ha? Kasi kung nandiyan kayo, hawa kayo ng mic dyan, pag uwi nyo nang-aaway kayo, wag na kayo tumayo dito, ha? Ayun, Mr. Wing, ha? Yun lang din po yun. Kaya maganda po yung tamang puso. Kusang loob. Walang sapilitan. Hindi kayo nipilit ni Pastora, tumayo dito, pero ang puso niyo hindi tama. Tama po ba? Kaya ngayon ang pagbibigay hindi lamang sa lapi. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Amen po ba? Nang walang pag-aatubili at hindi sa pilithan.
Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbigay ng may kagalakan. Binigay mo ang buhay mo sa Diyos. Binigay mo kusa ang iyong sarili para sa Diyos. Amen. Kasi hindi ka naman marunong magbigay ng anumang material na bagay o salapi o anumang bagay na maitulong mo kung ang sarili mo mismo hindi mo pa naibigay sa Diyos na buhay. Pero kung naibigay mo na sa Diyos ang sarili mo, kaya mo na ibigay lahat. Yung attention mo, yung puso mo na malinis, na walang dungis, walang karumihan. Anong mayroon ka, gusto mo ibigay na mo para sa Diyos kapurihan lamang. Yun po natutunan namin. Kaya masaya po kami naglilingkod. Nakita nyo last Sunday na may mga bisita rin tayo. Buti pa kayo. Bakit? Nakita nila ang galaw ng Diyos sa ating church. Hello? Nakita nilang galaw ng Diyos sa kalagitnaan. Kaya purihin ng Diyos. Verse 8. Ang magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo, ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Basahin nga natin sabay-sabay yan para maintindihan mo, para hindi ka na magluksa. At, sige nga, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang yun pala yun. Hindi ka pala, pag marami na puno ng kamalig mo, hindi pwede dyan lang kasi masisira yan. Walang patunguhan. Mag-expired lang yan. Bigay mo yan. Darating na naman panibago. Hala? Yun po yun ang mensahe. Pagyamanin ka ng Diyos, pasaganahin ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, upang pagpala-pala ka sa marami. Pwede ba yun, church? Pwede ba yun sa atin sa lugar na ito? Concern tayo sa kapwa natin, concern tayo sa nangailangan, concern tayo sa may needs. Yun po yung natutunan ko sa Lord. Kaya, whatever it is in your heart and in your mind, ayan, sa Korinto po yun natin, lagi niyong matulungan ang iba. Yun pong sabi ng Lord. Higit pa sa inyong mga pangangailangan. Next. Ganda, no? Maganda ba mensahe? Huwag kalimutan, ha? Baka bukas wala na yan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, nabigay siya sa mga, hindi ka naman siguro, hindi naman yata kayo dukha. Dukha pa ba kayo? Pag kiniklaim mo dukha ka, may problema na utak mo. Kasi never, ang dukha kasi yung nandoon palaboy-laboy sa kalsada. Yung taong grasa. Yung walang Diyos, yun ang dukha. Hello, gaya na sinabi sa kasulatan, nabigay siya sa mga dukha. Pag nakilala mo na si Jesus sa buhay mo, at mayroon kang kapamilya sa church, hindi ka dukha, mapalad ka. The problem is, ma-pride lang po tayo eh. Ha? Mayroon lang itong makasarili tayo, hindi pa natin nabigay sa Diyos ang buhay natin eh. Kung sabi mo sa Panginoon, kita mo, wala na kami bigas para mamaya. Si Lord, the provider, the Jehovah Jireh. Hindi. Naiinis ka kasi yung kapitbahay mo, inutangan mo na ng bigas, ayaw ka pabigyan. Sa Diyos ka humingi. Kasi yung kapitbahay, walang kakayanan niya habang buhay. Ang Diyos habang buhay kapag palain at hindi nahihinto yan. Dahil tiwala ka, nanalig ka, nanampalataya ka, na siya lamang ang makapagbigay sa iyo na yung higit pa sa iyong pangailangan. Ang tao, huwag mo basahan yan. Dahil yung may failure dyan. Oo, ngayon, bukas wala yan. Hindi na. Sabagay, may patay nga kami ngayon doon, Nueva Ecija eh. Abiskaya ba? Yung bayaw ko. Yun, natulog na. Tatay po ni Pastor Adi. Kahapon lang. So, hindi ko alam kung ano man. Basta hindi ko naisip na whatever it is, dahil 86 years old. Yan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangailangan para lalo pa kayong makatulong sa
Parang hindi nyo naintindihan yan, no? Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Lagi nakadikit yung pagtulong sa kapwa, sa iba. Lalo na sa mananampalataya. Yun po ang pinapaabot ni Apostol Pablo sa Macedonia sa kanyang mga kapwa mga ngaral o mga disipulo para po pagkakaisa. To help one another. So yun din binababa namin sa church. Yun din ang gusto namin, matulungan ang lahat. Maiahon sa kawalan, sa kahirapan, maging totoo sila, pero unahin nyo ang Diyos. Ang Diyos sa kausapin mo nyo muna bago kayo makipag-usap o makipagkwentuhan sa iba. Hindi kay pastora, sa Diyos muna. Hindi kayo pwede humingi ng tawad kay pastora. Sa Diyos kayo humingi ng tawad. Dahil ang Diyos pag nagpatawad, biyaya, pagpapala, ipagkaloob sa inyo. Tama po ba? And verse 11, pasasaganahin kayo ng Diyos. Bakit gano'n ang mensahe sa inyo? Kanina ito mga 4 a.m., Lord, ano po ang nais mo ipaabot? Sabi, giving. Sabi ko, ba't giving? Baka sabihin na, nangingi na naman, Lord. Ayoko kasi mag-ano dito ng gano'n eh. Sabi, nang tumayo si Sister Janet about confirm me, sabi ko, na-confirm mo, Lord. So, iyon po ang ihayag ngayong umagang ito. Yan, pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Inulit na naman. Ha? Bakit di ka pinasagahan hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon salat ka pa rin? Baka madamot ka. Ha? Baka hindi ka na marunong magbigay. O lagi na lang sirado bulsa mo. Ha? Walang pinatatamaan si pastor. Hindi ko alam kung kuripot ka o madamot ka, ha? Yun, no? Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang makapagpasalamat sa Diyos. Yun ang gusto ko lagi eh. Yung pinasalamatan nyo kami sa Diyos. Malit na bagay man yan. Pasalamatan nyo kami sa Diyos. Kasi sabi, nababasa ko lagi kasi yan eh. Pasalamaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para kayo makatulong sa iba. At marami ang mapapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinadala nyo sa kanila sa pamagitan namin. You know how to thank the Lord for their lives. Lalo na sa mga tao na ginamit din ng Diyos sa inyo, nakatulong sa inyo, nagbigay ng mga mapagaan ng inyong pangailangan. Pasalamatan nyo sila sa Diyos para pasaganain lalo sila ng Diyos. Huwag nyo sila na i-curse o ibaliwala o hindi nyo na bigyan sila attention o pansin. Ano ba yung word na, ano ba ibig sabihin ng saloobin in English? Sir, Tagalog, anong saloobin? Ano ang saloobin o loobin o kalooban? Ano kaiba nun? Ha? Ang saloobin from the bottom of the heart. Sa Tagalog kasi siya, wala sa aming lingwahe yan eh. So, na-remember ko tuloy yung sabi ni Kuya, yung kaniyang turo, yung loobin o kalooban. Ano maganda? Kalooban ng Diyos. Sa iyong saloobin, lagi kalooban ng Diyos. Dahil hindi ka mawawalan pag kalooban ng Diyos. Amen po ba? May natutunan ba tayo ngayon? Nung last Sunday, loobin at kalooban. Ngayon, mayroon na lang saloobin ang dinagdag, mga kapatid. Saloobin from the bottom of the heart. Wow, si Lord nagbibigay ng ano. Ikaw ba anong saloobin mo? Sige, pumikit muna tayo sandali. Para pag uwi mo, ibibigay ang Lord sa iyo. Anong saloobin mo? Na maging pagpapala ka ba sa iba? O maranasan mo rin yung pagpapala na walang sukat sa buhay mo? So, ang kalooban ng Diyos ibibigay sa iyo. Sundin mo lang lakaran mo para mabigyan ka ng Diyos ng saloobin niya. Mailipat niya ang saloobin niya sa puso mo at anong mang kalooban niya mangyari maganap sa buhay mo. Amen po ba? Yun po yun, mga kapatid. The Lord our God is giving word today. Revelation knowledge.
Amen po ba? Saan galing yung saloobin? Saan galing? Because the Lord gave word today to understand na nakikinig siya, nagpapahayag siya, nagbibigay siya, at nagpapapala siya. Amen. So yun po yun mga kapatid. So verse 12, hanggang verse 15 yan eh. Dahil sa inyong pagbibigay, sabi ko hindi lamang sa pera ha, yung kabutihan, yung kagandang loob, nagbibigay ka ng oras, panahon, yung sarili mo, pinagkaloob mo, binibigay mo sa Diyos para sa kabutihan ng iba. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan. Ang pangailangan ng mga mananampalataya. So the body of Christ, the believers, na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpapasalamat sa Diyos. This is a reminder. Kung mayroon kapwa tayong kapatiran na tumulong sa atin, pasalamatan natin sa Diyos ang kanilang ginawa sa iyo. Nabalitahan ko pa nga, may isang kapatid tayo na migay ng bigas doon sa Block 15 eh. Tama po ba? Hindi man nakaalam lahat, pero nambigay siya ng bigas. Sa kalooban ba ng Diyos yun o sa loobin? Hello? O loobin lang? Grabe no, loobin, kalooban. Sa loobin, dinagdagan ngayon sa loobin. From the bottom of the heart, sabi ni Sir. So hindi po ba? So ikaw naman nabigyan, sa ano gagawin mo kaagad? Salamat amang banal sa pangalan ni Jesus, sa buhay ni sister, sa buhay ni brother. Pagpalain mo pa siya, Lord, na sila din, Panginoon, patuloy mo pa, daluyan ng pagpapala sa buhay namin at sa buhay ng marami. Nakuha niyo po. Iyon lang maibalik mo pa eh. Pero pag ikaw na nagana na, huwag ka rin makalimot mag-share sa iba. Dahil maranasan mo rin mananagana, maranasan mo rin ang biyaya ng Diyos, doon ka naman subukin kung makasarili ka. Tama po ba? Subok na namin yan. Hindi namin tinitingnan mawalang kami, mawala sa aming imbakan ang biyaya ng Diyos. Mga Amerikana, tapos prayer meeting, si Pastora, let's go to in and out, sabi nila. In and out, nagyaya. Pag ang American, hindi po yun ang lilibre. Ang bawat dollar cents, very, very important. Ilan Amerikana yung prayer meeting kami, si Pastora lang Pilipina. Mayabang si Pastora. Nilibre lahat. Sabi ng isang kasister ng puti, are you sure? $40 each eh. Yung na-order bawat tao. Are you sure? Really? Kung wala puso ng Diyos sa puso ko. Hello? Kung tumitingin pa rin ako pansarili ko, hindi ako maglibre. Kasi American sila, di ba? Tamos ilong. Ibig sabihin, pag American kasi, tayo, baw eh. Mataas ang ating tingin, nakahala natin na sa taas sila. Pero kung anak ka ng Diyos, hindi ka magbabaw sa kanila dahil pareho-pareho kayo, hinirang binigyan ng buhay ng Diyos. Hello? Pero mo nang lilibre. Pero nawalan, hindi. Hanggang ngayon, buhay pa si Pastora eh. Yun ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi hindi lang isang tao, ilan yun sila nakapila. So okay, I will pay. Yabang eh. Pero yung kabutihan ng Diyos na nilagay na sa ating mga buhay. Kaya yun dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangailangan ng mga manampalataya na sa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang mapasalamat sa Diyos. Yun gawin nating buhay yan, church. Pag may nagbigay sa atin, may nag-share ng blessing, Lord, thank you for our dear sister. Thank you for those family. Thank you for their lives, O God. Balik mo agad sa Diyos. Para pakinggan ka lagi ng Diyos, marunong ito magbigay sa panalangin pa lamang, nasuklian mo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Ha? Okay, tuloy. May 13, 14, 15 pa, Kuya Luis. Sapagkat pinatunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan
At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papurihan nila ang yun pala yun. To God be the glory. Glory to God. Yun po yung purpose. Nagbigay kayo para hindi kayo mawalan, para magkaroon pa kayo lalo. Time, money, effort, yung sarili mo sa Panginoon, kahit yung naghuhugas ng pinggan lang dyan, ilang taong ka na ba dito nakaupo sa palpito, sa church? Kailan ka ba naghugas ng pinggan dyan para sa kapatiran? Di ba nagbigay sila time, panahon? Nagreklamo ba sila kain ng kain, inom ng inom, wala nang marunong hugas. Mayroon ba ganon? Meron ganon, wala? Ha? Salamat sa kanila mga buhay. Yung mga naghugas yan, may nagkuskus ng unodoro doon. Nakikita ko yan. Kayo ihi naman ang ihi. Hindi naman kayo naglalagay dyan ng ito pangbili nung naghugas. Wala nga eh. Walang donation para sa palengke nga maglagay ka piso. Ihi ka eh. Ha? Babayad doon, may nakaupo doon eh. Magkano ihi? Magkano pong dumi? Magkano ligo? Nakita niyo po? Ito sa church natin, no? Para kayong mga amo eh, madam. Madam at saka sir. Hoping and praying naintindihan niyo mga naghuhugas dyan. Pag uwi nila, basa sila. Or sa bahay nila, hindi sila tagahugas kasi yung asawa nila tagahugas eh. Pero dito, nagsakripisyo. Giving their time. Kayo kailan kayo naghuhugas sa church? Ha? Hindi ako nanunumbat, ha? Pinapaalam ko lang sa inyo na nakita lahat ng Diyos yan, yung tulong nyo. Amen? Hallelujah. Ito ha, sabi si Pastora nung last Saturday, bago mag-anniversary. Friday pa lang nandito na. Nag-sterilize ako ng dapat i-sterilize na gagamitin ng church sa Sunday. Nagpakulon ako sa mga kawa dyan, pero tinago ko yung mga kutsara, baso, at cup. Kasi gagamitin nila, kaya iwanan. Ano sila, siniswerte? Sabi nga ng mga worship team, sabi ko, kain na kayo, sige, kain na kayo. Nagluto si Pastor Adobo eh. Sana yung kutsara sa tinidor, magkamay kayo. Sa mga ugali ni Pastora, no? Nagkamay sila lahat. Tinago ko kasing kutsara. Na-sterilize ko na eh. Gamitin nila tapos iwanan. Ano sila, siniswerte? Yung nanay nila, pagod na. Masarap pala magkamay, brother. Yun po yun. Kala nyo kailangan yung disiplina. Mahirap. Tapos, hindi kayo iwanan nyo dito pag nag-practice kayo ng Saturday. Kawawa naman si Brother Rad naghugas ng inyong kinainan at saka inyong ininuman. Ha? Matanda na yan eh. Taga-hugas niya lang. Umiiling sa likod. Sabi si Pastora. Di ba? Ika-ika na lang nga ng paan yan. Huhugas pa ng kinainan nyo. Maawa naman kayo. Pinanalangin niyo ba si Brother Rad? 2 beses na siya na-aksidente nitong July. Nakuha niyo po ba? I ask prayer always for our brothers and sisters, lalo na yung nag-grab, lalo na yung nakamotor, na isama niyo sila sa panalangin dahil hindi biro ang kanilang hanap buhay, nakasakay sila lagi sa 2 gulong. Pray for them. The divine protection of the Lord, the covering of the precious blood of Jesus in their lives, na maingatan sila, na hindi sila mapahamak, anumang sakuna. Nakuha niyo po ba? Idagdag nyo sila sa prayer item nyo. Alam ko dito nakamotor, si Brother AJ, si Brother Raj, si Brother Lloyd, si Brother Albert. Sino pa yung mga nakamotor? Ang nakabike si Brother Roger at si Brother, ano yun? Kalimutan ko, Rosbol pala. Nakuha niyo po. 2 na yung gulong. O si Janaisel, may motor din si Jude. Si Angel Bert. Yung lahat na marunong magmotor at naghanap buhay, include them to your prayer item. Ha?
Sister Jane, na hindi naman naghanap buhay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So ano na ibigay niyo sa kanila? Panalangin. Panalangin. Hello? Kaya hindi pwede yung membro ka ba talaga ng church o gusto mo saling pusa ka lang? Kung saling pusa ka lang, hindi ka talaga lalago. Naintindihan mo po ba? Hindi ka na talaga lalago at walang pagpapala dyan. Mayroon ka sandali, pero mawawala pa rin yan. Ang nais ng Diyos, tuloy-tuloy na pagpapala sa buhay mo kung ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, now is the time to seek God. Amen po ba? So verse 14, buong puso silang ayun pala buong puso silang mananalangin para sa inyo. Dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Diyan pala galing yan Buong puso silang manalangin. Pray for them. Hindi lamang pag Sabado. Sa pamilya nyo, pag nakaupo ka at nandun ka sa prayer between you and the Lord, include them to your prayer. Lalo na pag pinapakita sa inyo ng Diyos ang mukha na yan. Pag ako nag-pray, pag nag-plus na yan mukha ni brother, needs prayer. Mayroon mangyayari o may pangyayari o may sitwasyon. Kaya hindi po tayo exempted as a body of Christ. As a body of Christ, we are included to every situation that we are facing in this world right now. Alam niyo po ba yan? We are preparing ourselves for the next situation na mangyari sa mundong ito. Bago ba balita yung naglindol sa Russia? Ang 8.8 pero sa karagatan? Bago ba yun? Luma? Ha? Bago yun. 8.8 pero sa dagat ang lindol. Kaya may warning sa kanila mga kalapit na mga bansa. So, see? Kung sa Pilipinas yung 8 ano na yan? Ano mangyari? Maligtas pa ba tayo? Dito mismo sa Kaminilaan, hoping and praying the divine protection of the Lord is upon us, upon our family, upon our loved ones, para hindi spare ng Lord ang bansang ito dahil may pakapamilya ang Diyos. Wala na tayong hingin pa sa Diyos ngayon. Pag-ingat ng Diyos, pagsama ng Diyos, pamumuno ng Diyos. Ang pagkain, ma-overcome natin yan. Sabi nga, 2 beses ka makain, okay na yun. Kami, ang lunch namin sa bahay, 9, kasama na po brunch yan. Ang aming dinner, alas 3, alas 4, wala na, tapos na. Kape na lang, alas 6. See? Wala naman, taba pa rin. Hello. By the grace of God. Basta wala lang tayo, sakit. Amen po ba? Wala lang tayo ni indang sakit na pabalik-balik tayo sa doktor at ospital nang bayad tayo ng milyon. Wala. Wala tayong ganyan. By the grace of God. So verse 15, in the last verse, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Yan Pinatunayan ng Apostol Pablo na ang Diyos na pinaglingkuran niya at ngayon sa panahon natin atin din ay pinaglilingkuran ay pareho. Kaya nga may ehemplo na nakalipas na karaan na buhay ng kanilang kapanahunan dahil nais din ng Diyos na maranasan natin ang kabutihan niya sa bawat isa. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob. So ang kaloob po, ano bang kaloob? Is a gift. Giving is a gift. Bakit siya giver? Wala na nga siya, namimigay pa. Iyon po ang kalooban ng Diyos sa loobin ng Diyos na binigay na sa puso niya. Nakuha niyo po? Kaya marunong siya magbigay dahil kalooban sa loobin ng Diyos pinulagay na sa puso niya to share the goodness of God to other people. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Amen po ba? Yung masaya ka, may galak ka, may sigla ka. Lagi ka nagpupuri, nagpasalamat sa Diyos.
Yun po yung bagay na hindi mapaliwanag, that we know how to honor and worship the Lord our God. Of course, hindi kayo masisisi. Bakit ganun kayo? Sabi nga ng iba sa inyo, bakit ako ganun? Kasi po, sige paliwanag ko pa rin yan. Yung nature na atin pinagmulan, sa ating mga ninuno, sa ating mga kasalinlahi, na natutunan natin paano tayo lumaki ng pag-uugali, di po ba? Yun po yung atin na-adapt. Katuruan ng ating mga ninuno. Kaya ng generational curse, genetic ties, kung ikaw may nanay-tatay, ng nanay ng tatay, ng nanay ng nanay ng tatay mo naman kukulang, genetic ties, salin-lahi. Hindi nyo alam na yan kasi pero kung tingnan yung generation nyo talaga, yung lola ko dati, aswang Di ba? Nakuha nyo, sabi, pero hindi mo nalaman, narinig mo lang sa kwento ng mga ninuno nyo rin. Nakuha nyo po ba? So yung dugo, mayroon curse, generational curse. Pero pag ikaw nag-pray at ikaw naniwala sa Diyos, ang mga saling lahi na yan mula sa kaninuan mo, i-reject mo yan, i-renounce mo yan, itakwil mo yan, para maputol na yan, sumpa na kung anong pinagmulan ng iyong lahi, para hindi yan makapekto sa iyong buhay hanggang sa kaapu-apuhan ng buhay mo. Akala natin minsan wala may connection pa rin. Hala, kaya bumalik-balik ka sa kasalanan dahil mayroong stronghold yung mga nakalipas na karaan na salinlahi sa buhay mo. Akala natin wala, may apekto po. Ito na lang example Bakit ka high blood? Kasi nanay ko, tatay ko dati high blood Di ba ganon ang reason nyo minsan? Nakuha nyo po ba? Diabetic lahi namin naangkin mo pa lahi namin. I-reject natin yan. Pinawalang saysay ko, pinawalang bisang aking salinlahi nakalipas na karaan sa aking mga ninuno. Pag nag-pray ka, kung marunong ka mag-pray, doon mo na ipawalang bisa at itatakwil. Amen po ba? Lord, tanggalin mo sa aking ugat, dugo, laman, buto, ang mga bagay na pinunla ng kadiliman sa nakalipas na karaan. Rejection. Renouncement. Kala nyo wala, naka-apekto po yan. Kaya gusto mo na magbago, hindi ka pa kaalis. Nandoon ka pa rin nanatili sa kasalanan dahil mayroong stronghold pa rin sa buhay mo, sa iyong kadugo-duguan. Ano tawag doon? Ninuno. So, hoping and praying, church. If you want to ask something, lumapit tayo, pastor, magtanong, hindi baliwalain. Para makalaya tayo sa nakalipas na karaan nating buhay. Naantay ko lang naman yung lalapit personally. Pero kung hindi, wala naman ako. Nakuha niyo po ba? So yun po mga kapatid. So naintindihan na bang pagkaloob, pagbibigay, giving? Ang karakteristik na yan, na tinuro na rin ng Biblia, pagtulong sa kapwa, kasama pala. Amen po ba? Lahat na resources ay binigay. Ito pa nga yung giving mayroon pa akong mga kopya niya, no? Bakit? Seminar pa to sa Amerika. What are the characteristic of the gift of giving? Ay, hindi ko pa naibigay sa inyo lahat yan. Pero binigyan tayo ng 2 Corinthians chapter 9. Kasi hoping and praying na mayroon tayo nakuha ngayon. May nakuha ba tayo ngayong mensahe? Include everyone to your prayer item. Especially the believers o the brethren. Why? Kasi kung nagpe-pray ka para sa kanila, sila rin manalangin para sa lahat. Kaya yun po ang susi. Kami po ni Sir gabi-gabi nang i-intercede para sa inyo lahat. Para sa amin mga mahal sa buhay, sa pamilya. Kaya po, masarap. Antok ka na, kailang bumangon ka magpuri, magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Yun po kasi yung trabaho natin mananalanginin dapat. Tama po ba? Tatampo ka pa. Ha? Magtatampo ka pa.
Hindi. Dahil ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay nasa iyo na. Binigay na sa iyong karunungan, kaunawaan, at binigyan ka na ng lakas ng Diyos para pasalamatan siya. Amen? Glory to God. To God be the glory. Hoping and praying, meron tayong tinanggap ngayon sa Diyos. Ang kalooban at sa loobin na binigay na ng Diyos sa inyo sa bawat isa. Amen? Thank you so much for the love na sinawer niyo sa lugar na ito mula sa Diyos na kaya mayroon yung victory ang bawat isa. Amen po ba? Amen po ba, church? Kaya hoping and praying na manatili tayo lagi sa presensya ng Diyos para hindi tayo ma-deceive o anumang kasinungalingan ng kaaway na binabato sa ating puso kaisipan, hindi po manatiling bagyong yan. Hindi natin ine-entertain yan. To God be the glory. Amen po ba? Sige po, pumikit mo muna tayo.